use that one. Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang pelikulang Brawl in Cell Block 99. Nagsimula ang eksena sa pagpapakita kay Bradley habang nakasakay sa kanyang kotse papunta sa kanyang trabaho. Hinihintay na pala siya ng kanyang amo sa harap ng shop at nais niyang makausap si Bradley tungkol sa mahalagang bagay. Pagbaba niya ng sasakyan ay tila na curious siya kung ano ang dapat nilang pag-usapan. Medyo alanganin na si Bradley sa simula, at tama nga ang kanyang hinala, dahil natanggal na siya sa kanyang trabaho dahil di umano sa economic crisis na kanilang nararanasan. Hindi nagtagal ay agad niyang inayos ang mga gamit niya at lumabas ng workshop. Habang pauwi siya sa bahay, nakita ni Bradley ang kanyang asawa, si Lauren, na may kausap sa telepono habang nakaupo sa kotse na nakaparada sa harap ng kanilang bahay. Samantala, si Bradley ay naghihinala nang makitang may kausap ang kanyang asawa, agad itong lumapit at binuksan ang pinto ng kotse. Sinabi niya sa kanyang asawa na tinanggal na siya sa trabaho, habang kausap ang asawa, napansin niya ang mga pulang marka ng halik sa leeg nito. Dahil sa selos, hinablat niya ang cellphone ng asawa at tinignan ang huling tawag dito. Dito ay natuklasan niya na kausap nito ang kalaguyo ng kanyang asawa, at galing pala sila sa Sogo kanina. Galit na sinabi niya sa kanyang asawa na pumasok sa loob ng bahay. Pagkatapos ay hindi niya napigilan ang kanyang galit kaya sinira nito ang sasakyan ng kanyang asawa. Seryosong nakipag-usap si Bradley kay Lauren sa loob ng bahay at tinanong kung gaano na siya katagal na may kalaguyo. Inamin ng kanyang asawa na 3 buwan na siyang nakikipagrelasyon sa ibang lalaki. Nang malaglag ang baby ni Lauren ay nalungkot siya sa mga panahong yun, habang naging busy naman si Bradley sa kanyang trabaho at wala ng oras para sa kanya. Matapos ilabas ang saloobin ng isa't isa, nakipagkasundo si Bradley sa kanyang asawa na magsimula sila ng bagong buhay at pumayag naman si Lauren. Matapos matanggal sa kanyang trabaho, balak ni Bradley na makipag-deal sa isang lalaki na nagngangalang Hill, na isang drug courier. Nang marinig ito ng kanyang asawa ay hindi ito sumang-ayon sa kanyang desisyon. Gayunpaman, nanindigan si Bradley na hindi madali para sa kanya na makakuha agad ng trabaho dahil sa kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya. Pagkalipas ng 8 buwan, sinimula ni Bradley ang kanyang trabaho bilang isang drug courier. Dito ay naghahatid siya ng package sa isang tao. Dahil dito ay nagsimula ng magbago ang estado ng kanilang buhay, nagagawa niya ng mamuhay ng maluho at lumipat na rin sila sa mas malaking bahay. Makikita rin natin na buntis na muli si Lauren, habang nakikipag-usap sa kanyang asawa sa bahay, nang biglang nakatanggap si Bradley ng tawag sa telepono mula kay Hill at inutusan siyang pumunta sa kanyang bahay. Pagdating doon, ipinakilala si Bradley sa isang bagong kaibigan ni Hill na nagngangalang Eleazar. Si Eleazar ay isang bigating tao na may itim na buhok at may malaking teritoryo sa Mexico. Dumating si Eleazar kasama ang 2 niyang tauhan, sina Roman at Pedro. Ang 2 lalaking ito ay napakalakas at malalaki ang katawan na parang mga bodyguard. Ipinaalam ni Eleazar na ang 2 lalaking ito ay sasamahan si Bradley kapag siya ay nasa duty. Gayunpaman, ang ideya ni Eleazar ay tinanggihan ni Bradley dahil ang isa sa mga tauhan ni Eleazar na nagngangalang Roman ay mukhang nakahay sa droga. Naisip ni Bradley na kung sasama si Roman sa kanya, nag-aalala siya na baka magdulot ito ng problema. Ipinagtanggol naman ni Eleazar ang kanyang mga tauhan at sinabing well-trained si Roman. Pagkatapos ay kinumbinsi ni Hill si Bradley na dapat tapusin ang napakahalagang transaksyong ito sa negosyo, at nangako siya na bibigyan siya ng 3 buwang bakasyon paglabas ng baby niya. Sa huli, tinanggap din ni Bradley ang alok sa isang kondisyon na siya ang mamumuno sa misyon at kailangang sumunod ng mga tauhan ni Eleazar sa kanya. Sumang-ayon naman ang magkabilang panig. Kinagabihan, dumating sila sa isang daungan, si Bradley at ang mga tauhan ni Eleazar ay magsisimula na sa kanilang trabaho ang pagkuha ng isang package na naglalaman ng droga na inilagay sa ilalim ng dagat. Pumasok silang 3 sa isang maliit na yate at nagtungo sa dagat.
Pagdating sa gitna ng dagat huminto ang yate, si Pedro ay agad na naghanda na kunin ang package ng droga sa pamamagitan ng pagsisid sa ilalim ng karagatan. Hindi nagtagal, natagpuan ni Pedro ang isang malaking kahon na parang kaba ng kayamanan ng pirata na nakatali. Binuksan niya ang chain lock gamit ang crowbar, sa abot ng kanyang makakaya. Kinuha niya ang lahat ng package ng droga at lumangoy sa ibabaw ng dagat at tinulungan siya nina Bradley at Roman na kunin ang dala nitong mga droga. Pagkatapos nito ay nagtungo ang yate pabalik sa pantalan. Hinala ni Bradley na tatambangan sila ng mga pulis habang sila ay nasa yate, kaya inutusan niya si Roman at Pedro na itapon ang mga droga sa dagat. Nang marinig ito, tinanggihan ni Roman at Pedro ang utos ni Bradley at sila ay nag-away. Sa huli ay humiwalay si Bradley, kina Roman at Pedro, gayunpaman, nang makarating sila sa parking area, pinalibutan na ng mga pulis sina Roman at Pedro, at naganap ang barilan. Nang makita ang insidente mula sa malayo, mabilis na naglakad si Bradley para bumalik sa yate. Sa kasamaang palad habang nasa daan, nakasalubong niyang isang pulis na humingi ng tulong sa kanila para tulungan sila. Kinailangan ni Bradley na mag-isip ng mabilis para maiwasang mapaghinalaan at nagpanggap siyang sibilyan sa pamamagitan ng pagtulong sa mga pulis. Pagkatapos, binaril niya si Roman at Pedro, namatay si Pedro sa shootout at si Bradley ay inaresto ng pulis siya at agad na ikinulong. Sa istasyon ng pulisya, si Bradley ay tinanong ng isang pulis. Nalaman ng pulis na si Bradley ay isang matalinong tao na maaaring manlinlang ng iba. Gayunpaman, hindi tanga ang mga pulis at kalaunan ay naganap ang kanyang paglilitis at sinintensyahan siya ng hukuman ng 7 taon sa bilangguan para sa pagpatay at pagkakaroon ng mga iligal na armas. Matapos masentensyahan, ipinadala siya sa isang boss ng bilangguan. Pagdating doon, sumailalim si Bradley sa isang pisikal na pagsusuri, pagkatapos ay hiniling ng warden ng bilangguan sa lahat ng mga bilanggo na palabasin ang lahat, nasusundan naman ng isang medical test sa clinic. Pagkatapos nito, inihatid siya sa kanyang selda sa itaas na palapag ng isang matandang lalaki na nagngangalang Lefty. Nang dumating si Bradley sa kanyang selda, nakilala niya ang warden ng bilangguan na nagngangalang Andre. Ipinaliwanag ni Andre ang mga alituntunin para sa mga bilanggo habang nasa kulungan sila. Isa sa mga patakaran ay ang lahat ng mga bilanggo ay dapat lumabas at tumayo sa harap ng kanilang mga selda upang may alista kapag tumunog na ang kampana. Pagsapit ng gabi ay tumunog ang kampana, kaya agad na tumayo ang mga preso sa harap ng kani-kanilang selda at sinuri ng prison warden. Nang ang lahat ng mga bilanggo sa itaas ay nakatayo na sa harap ng selda, si Bradley naman ay mahimbing pa na natutulog, at ang mga bilanggo ay kinailangang maghintay hanggang sa siya ay magising. Hindi nagtagal, nagising si Bradley at pinagalitan ng prison warden. Samantala sa tirahan ni Bradley, habang natutulog si Lauren ay pinasok siya ng isang intruder na pumasok sa kanyang bahay at pinaputukan siya ng stun gun. Nawala ng malay si Lauren at dinala siya ng kidnapper sa isang lihim na lugar. Samantala, si Bradley ay humiling na makipag-usap sa isa sa mga staff ng bilangguan. Dito ay makikilala ang isang staff na nagngangalang Denise, na nagsabi sa kanya na gustong makipagkita sa kanya ng isang obstetrician. Ang doktor pala ay ang obstetrician ng kanyang asawa. Nais mapag-usapan ng doktor ang mga hirap na nararanasan ni Lauren sa kanyang pagbubuntis. Sa sumunod na araw, binisita si Bradley ni Dr. Pellman sa visiting room. Si Dr. Pellman pala ay tauhan ni Eleazar na pumunta sa bilangguan upang sabihin sa kanya na ang kanyang amo ay nawala ng $3.2 million dahil sa nabigong pagbebenta ng droga noong panahong yun. Pagkatapos, ipinakita niya ang larawan ni Lauren na nakaupo sa isang upuan na nakapikit at nakatali ang mga kamay. Nagbanta si Dr. Pellman na ipalalaglag ang bata sa sinapupunan ni Lauren kung hindi susundin ni Bradley ang kagustuhan ni Eleazar, at nagkasundo naman sila. Iniutos kay Bradley ang pagpatay sa isang convict na nagngangalang Christopher Bridge. Ang bilanggo ay nasa ibang bilangguan, ito ay sa cell block 99. Bago pumasok sa kanyang selda, bigla niyang hinubad ang kanyang sapatos at sinimulang hampasin si Andre nito. Kaya isang away ang naganap, lumalabas na si Bradley ay sinadyang gumawa ng kaguluhan upang siya ay mailipat sa cell block 99 sa Red Lake, kung saan ang prison area ay isang hiwalay na bilangguan na may pinakamataas na seguridad. Madaling napabagsak ni Bradley si Andre.
Gayunpaman, dumating ang ilan sa mga kasamahan ni Andre at napigilan siya, ngunit muling inatake ni Bradley ang ilang guard ng bilangguan habang papunta sa selda, at naganap na naman ang isang kaguluhan. Ginawa ito ni Bradley dahil pakiramdam niya ay hindi sapat ang gulo na ginawa niya para mailipat sa Redleaf area. Sa pagtatapos ng laban, nakuryente siya ng isa sa mga prison guard, at nagtagumpay siya sa kanyang plano dahil inilipat siya sa kulungan ng Redleaf. Pagdating ni Bradley sa Redleaf Prison, sinalubong siya ng warden. Nagbabala ang warden na ang Redleaf Prison ay isang maximum security prison kung saan napakaliit ng posibilidad na makalabas. Pagkatapos ng physical examination, dinala si Bradley sa cell number 59. Pagdating sa selda, nagulat siya nang makita ang iba ang kalagayan ng cell room sa dating kulungan niya. Ang selda niya ngayon ay madumi, madilim at mabaho. Ang loob nito ay may bukas na palikuran ay puno ng dumi mula sa mga naunang bilanggo. Hindi niya kinaya ang baho at hinubad niya ang sando para matakpan nito ang kanyang ilong. Pagkaraan ng mahabang panahon na nakahiga sa kanyang selda, nilapitan si Bradley ng mga opisyal na naghatid sa kanya sa labas upang makalanghap ng sariwang hangin sa loob ng 60 minuto. Nang marating niya ang yarda ng kulungan, nilapitan siya ng isang batang preso na nagngangalang Derek. Tinanong ni Bradley si Derek kung kilala niya ang isang bilanggo na nagngangalang Christopher Bridge, ngunit sinabi ni Derek na hindi niya kilala ang preso sa ganoong pangalan. Ilang sandali pa, nilapitan ni Bradley ang ilang preso na nag-e-exercise. Kahit pinagbawalan na siya ni Derek na lumapit sa mga preso ay inistorbo pa rin niya ang mga ito. Kaya hindi na iwasan ang matinding away sa pagitan ni Bradley at sa mga siga sa bilangguang yun. At isa-isang bumagsak ang mga preso. Hindi nagtagal, nagpaputok naman ng warning shot ang mga prison guard upang tumigil ang kaguluhan. Pagkatapos ay inatake namang muli ni Bradley ang mga opisyal, at dahil dito ay pinabagsak siya ng mga guard at agad na dinala sa cell block 99 na nakatakip ang mga mata. Pagdating sa cell block 99, tinanggal ang blindfold ni Bradley at nakita niyang sobrang isolated ng lugar na ito at nasa ilalim ng lupa. Bago pumasok sa selda, nakasuot na siya ng electrocution jacket. Pagpasok niya ay nakita niya ang maraming basag na salamin nakakalat sa sahig. Samantala, si Lauren naman ay mukhang nanghihina dahil sa pagiging bihag nito. Nandun din si Dr. Pellman kung saan nakakulong si Lauren kasama ang isang lalaki mula sa Korea na isang doktor para sa abortion. Gayunpaman, hindi pa nila nilalaglag ang baby ni Lauren ngunit nagsagawa lamang ng isang paunang pagsusuri. Bumalik ang eksena sa kulungan. Si Bradley, na nakahiga sa kanyang selda, ay nagsimulang sumigaw sa pangalan ni Christopher Bridge. Pagkatapos ay sumagot ang isang bilanggo sa tabi, na walang preso na nagngangalang Christopher Bridge doon. Hindi nagtagal ay dumating na ang mga guard ng kulungan para kuryentihin siya hanggang sa siya ay bumagsak. Pagkatapos ay sinabi ng warden kay Bradley na maraming bilanggo ang gustong makita siya. Dinala si Bradley sa isang basement upang puntahan ang mga ito. Nang makilala niya ang mga bilanggo, isa sa kanila ay si Eleazar. Pagkatapos ay nalaman ni Bradley na ang kahilingan ni Dr. Pellman na patayin si Christopher Bridge ay isang panlilinlang lamang, dahil ang totoo ay para mailipat si Bradley sa cell block 99 at dito ay magagawang pahirapan siya ni Eleazar. Galit na sinabi ni Eleazar na nawalan siya ng $3.2 million, at isa pa, dahil sa mga aksyon ni Bradley, siya ay nakulong sa bilangguan at ang kanyang kapatid na babae ay naging balo dahil pinatay niya ang kanyang asawang si Pedro sa isang shootout sa pantalan. Kaya pinahirapan nila si Bradley hanggang sa siya ay manghina. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ang larawan ng kanyang asawang si Lauren, na nakahiga rin at walang magawa. Pagkatapos ng pagpapahirap, kinaladkad si Bradley sa kanyang selda. Bumalik si Bradley sa holding cell kung nasaan si Eleazar at inatake siya ng kanyang mga tauhan. Isa-isa namang bumagsak ang mga tauhan ni Eleazar at tanging si Eleazar lamang ang natira sa selda. Pagkatapos ay kinorner ni Bradley si Eleazar at sinabi sa kanya na i-message si Dr. Pellman na ipatigil ang pagpapalaglag sa kanyang asawa. Iniutos din niya sa kanila na ihatid si Lauren sa bahay ni Hill. Sinunod naman nila ang mga utos ni Bradley. Pagdating sa tirahan ni Hill ay agad na tumakbo si Lauren papunta sa kanya. Pagkatapos nito, binaril ni Hill si Dr. Pellman at ang isa pang doktor mula sa malayo gamit ang rifle na ikinamatay nila.
Samantala sa kulungan, matapos makatanggap ng balita na nakaligtas ang kanyang asawa sa pamamagitan ng cellphone, nagbigay ng huling mensahe si Bradley at pinakiusapan ng kanyang asawa na ilagay ang cellphone sa kanyang tiyan, upang marinig ng kanyang baby ang mensaheng sasabihin nito. Inaasahan niya na ang kanyang baby ay lumaki na malusog at matalino. Makikita sa mukha ni Bradley ang kalungkutan, dahil alam niyang hindi na niya makikita ang kanyang anak. Pagkababa ng telepono, bumalik ito sa selda ni Eleazar at inatake ito hanggang sa mapabagsak niya ito. Dumating ang warden ng bilangguan at nagpaputok ng bala sa ulo ni Bradley, na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay paki-type naman sa comment section ang salitang kalbo. At kung bago ka naman po sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panuurin mo na rin po ang buong movie. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pa-subscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka